Paano ba gumawa ng sermon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So yung topic po natin ngayong umaga ay homiletics. Paggawa po ito ng sermon hanggang sa delivery. Ibig sabihin hanggang sa panahon na nagsishare ka ng salita ng Diyos. Now, bago po ako magsimula, gusto po munang batiin si Brother Edwin B. Salamat sa inyong more than 600 comments. Salamat sa encouragement. Salamat po sa pagsubaybay dito sa ating channel. Binabati ko po ng happy birthday ang ating kapatid na si Sister Joyce Clarence ng Tacloban. Nag-celebrate po kami sa iyong karawan. So, yung topic po natin ngayon ay homiletics. Kahapon po ay hermeneutics. Ano bang pinagkaiba? Hermeneutics po, ito po yung pag-i-interpret ng Bible. Yung homiletics naman, ito naman yung paano i-share yung na-interpret mo mula sa Bible. Paano i-share yung natutunan mo sa pamamagitan ng hermeneutics. So, para po sa bago dito sa ating channel, this year po yung series natin ay Seminary Edition. That means yung mga topics po sa seminary, yun po yung ginagawa nating devotion para may idea tayo ano bang nangyayari sa seminary. Yung hermeneutics po, pag-interpret ng Bible, isang semester po yan. Yung homiletics, isang semester din. No? Pagkatapos nun, meron pang practice preaching. So, ano ba yung homiletics? Homiletics is the art and skill of preparing and delivering a Bible-based sermon or message. It is the sacred task of faithfully sharing God's Word in a way that touches the heart, feeds the soul, and leads people closer to Christ. It is not just about speaking. It's about letting God speak through you to His people. So yung homiletics po ay yung Diyos yung mangungusap sa pamamagitan mo. Ito pong devotion natin na ito ay applicable po sa lahat. No? Lalo-lalo na dun sa mga tumatayo sa pulpito or nagsisimula pa lang mag-preach. Or kung hindi ka pa nakakapag-preach, baka someday no, mabigyan ka ng chance na tumayo sa harapan para mag-share. So malaking tulong po itong homiletics. At kung ikaw naman ay nanay, asawang babae na mahilig manermo ng asawa at mga anak, mas gagaling ka rito no? Sa homiletics. Mas magiging structured yung iyong paninermon. By the way, pag sinisermonan ka ng asawa mo, ibig sabihin, mahal ka ng asawa mo. Pag ikaw yung lalaki, sinisermonan ka ng asawa mo, mahal ka niyan. Pag yan hindi na nanermon yan, wala nang pakialam sa'yo yan. So, magpasalamat ka pag yung asawa mo mahilig manermon. Now, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and 2, sabi po ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto, "And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you." Nung nandyan ako, kasama ko kayo, "I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified." Sa Tagalog po, mga kapatid, nang ako'y dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. So, dito po sa devotion natin na ito, nagbigay po ako ng sample sermon outline. So, merong topic, title, tapos introduction, body, point 1, point 2, point 3, and then conclusion. So, pwede nyo pong basahin yan. Pero gagawa po ako ng separate video sa discussion. Gagawin ko po siyang public, hindi lang siya para sa mga members. Usually po kasi gumagawa ako ng mga extra video para sa mga members natin dito sa channel natin. So, gagawa po ako for public, para po sa lahat. Patungkol po dito. So, unang puntos po. Preaching is not about style, hype, or charisma. Minsan po kasi iniisip natin yung pagsisermon, pangangaral, pag-usap sa iba, patungkol to sa style, galing, karunungan. Kailangan ang galing natin magsalita. Kailangan charismatic tayo. Minsan kasi pag charismatic yung nagsasalita, kahit pa hindi naman biblical yung sinasabi, feeling parang ang dating biblical na rin eh. Minsan kahit puro human wisdom lang, parang wow, ang sarap pakinggan. Alam niyo po yung hype, yung parang umaangat yung puso mo habang nakikinig ka. Sobrang inspire ka. Yun po yung hype. So, yung preaching po, it's not about style.
It's not about hype or charisma. Noong unang panahon po kasi sa panahon nila Apostol Pablo, yan yung usong-uso, eloquence. Yung mga Greeks, ang gagaling talagang magsalita. Sobrang fantastic. Talagang mapapanganga ka sa sobrang galing nilang humabi ng mga salita. At during the time of Paul, ganun po yung situation. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo sa pamamagitan ng matatayog na pananalita. Hindi kagatulad ng mga Grego na talagang pag nagsalita, pag nagkwento, ang gagaling. Kaya ito po maganda pong paalala sa atin ito eh. Hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan magkaroon ng matatayog na pananalita or marunong, sobrang runong ng karunungan ng mundo. Si Apostol Pablo po, nung nag-preach siya sa Corinto, hindi ganon. Sabi niya, simple lang naman ang pinipreach ko eh. Jesus Christ and Him crucified. That's the point. Pag binasa niyo po itong dire-diretso, ganda po ng mga puntos dito eh. Sabi dito sa verse 4, my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Hindi nga mapang-akit. Walang hype, walang charisma, walang style. Yung pagpipreach ko. Pero merong demonstration of the Spirit's power. So, tanda natin mga kapatid, preaching is not about style, hype, or charisma. Kaya, kung tingin mo sa sarili mo, hindi ka charismatic, hindi ka attractive pag nagsasalita ka, hindi ka ma-hype, wala kang yung sarili mong style na kagaya ng ibang mga public speakers, it doesn't matter. Si Apostol Pablo rin, ganun. Kaya ito, malaking reminder po sa akin to kasi before, ma-style ako mag-preach eh. Pero buti naka-move on ako sa mga ganong mga style of preaching and ma-hype. Parang networking, pag nasa networking ka, ma-hype eh. Minsan, may tendency akong ganong magsalita. Tandaan natin, ang preaching, point number 2, it is telling God's truth. That's the point. Just tell the truth. Just tell God's truth. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yun lang yung preaching ko. Jesus Christ and Him crucified. Yun yung gospel na itinuturo ko sa inyo, mga taga-Korinto. So, mga kapatid, preaching is telling God's truth. Kailangan lang mai-communicate natin yung mga principles ng Diyos mula sa salita, mula sa Biblia. Alam niyo po, isang rebuke sa akin long time ago, nung mahilig ako sa mga inspirational, yung may inspire ka, matutuwa yung puso mo, ang sarap-sarap, pumapalakpak yung tenga mo pag nakikinig ka ng mga sermon na ma-hype, ma-style, charismatic. Nung mga nagkaroon ako ng mga problema sa buhay, lahat ng inspirational tapon, lahat ng mga ma-hype at makarisma na mga messages, lahat yun tapon. Ang naiwan lang sa akin na magso-sustain sa iyo sa pinakamatitinding problema sa buhay. And I believe sa atin din lahat, yung magso-sustain sa iyo, yung magtataguyod sa iyo sa lahat ng hamon ng buhay. Hindi yung mga hype at inspirational na inspire ka lang, kundi yung mga katotohanan ng Diyos. What we need is solid teachings of the Bible. Solid theology. Sa akin, personally, yung sovereignty of God. Mga solid teachings of the Bible. Kahit walang hype, kahit walang style, kahit walang charisma. So that's the goal of preaching, to tell God's truth, not human personal opinions. And number 3 po, preaching means being a mouthpiece of God. Yung preaching po, ito po yung pagiging mouthpiece. Ibig sabihin, pag nagpipreach ka, dahil inaral mo yung salita ng Diyos, God is speaking through you to His people. Kaya po, kahit hindi ka magaling magsalita, hindi ka magaling humabi ng mga salita at pagsamasamahin yon, gawin yung napakagandang sermon. Kahit hindi ka kagaya ng mga Grego, okay lang. Basta maging katulad mo si Apostol Pablo, na hindi eloquence, hindi human wisdom, kundi God's truth. Kaya pag nagpipreach ka, you are a mouthpiece of God. God is speaking through you. Kahit na malumanay pa yung iyong pagsasalita, kahit na hindi ka magaling, kahit nag-stutter ka, it doesn't matter. Preaching means being a mouthpiece of God. So pagtatayo ka sa pulpito, be confident, Kumuha ka ng lakas sa Espiritu Santo.
So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1, listen to God first through His Word and prayer. Bago ka magsalita sa iba, makinig ka muna sa Diyos. Bakit? Kasi yung sasabihin mo sa iba, kapag hindi ka nakinig sa Diyos, yung sasabihin mo sa iba, galing lang sa yun. Opinion mo lang yun. Personal knowledge, personal opinion. So, what you have to do is to listen to God. Pakinggan mo muna si Lord. Lord, ano ba yung sasabihin ko sa mga taong to? I'm just your mouthpiece. Tagapagsalita nyo lang ako. Hindi ako nagka-create ng sarili kong message. Tell me the message. Let me communicate your message to your people. So, listen to God first. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng Biblia at pananalangin. Babad mo yung sarili mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos habang nananalangin ka at dumedepende sa Diyos. Ganun din po yun sa mga hindi nagpipreach, hindi tumatayo sa pulpito. Lahat po tayo nagsasalita, nagko-communicate. Kahit sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo. Kung gusto mo ng impact talaga sa buhay nila, you speak from God. Pag nagsasalita ka sa kanila, yung sinasabi mo galing sa Diyos, galing sa mga prinsipyo ng Diyos na matatagpuan sa kanyang salita. Number 2, speak from the heart to reach the heart. Pag nagsasalita po tayo, we have to make sure na galing sa puso natin, na internalize natin. Mas madali po kasing magsalita na galing sa puso kapag yung sinasabi mo, ipinapamuhay mo. Or committed ka. Kung hindi mo man na ipapamuhay pa, you're committed. Ibig sabihin, tinatalaga mo yung sarili mo, gagawin ko talaga to. This will become part of my life. Kaya po, yung isang mensahe na parte ng buhay mo, ang bilis i-communicate from your heart to the heart. So mga kapatid, pag gusto mo ng impact, influence sa mga tao, pinakamainam, lahat ng sinasabi natin, na ipapamuhay natin, or we are committed. Tinatalaga natin yung sarili natin na gagawin ko to, isa sa buhay ko to. Para talaga from experience, mula sa puso, sinasabi mo yung iyong mensahe. So, speak from the heart to reach the heart. Kaya pag may binabasa tayong salita ng Diyos, ipipreach mo yan, apply mo muna yan sa sarili mo, no? Apply muna natin sa ating mga sarili para pag preach natin, nangungusap tayo, hindi lang from head to head, kundi from heart to heart. And number 3 po, rely on the Holy Spirit for empowerment. Kasi po ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos, kaya po ang communication niyan ay sa pamamagitan pa rin ng Diyos. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo, I came to you in weakness. Hindi strength weakness. Dumating ako sa inyo, nakasalamuha ako sa inyo, in weakness, with great fear and trembling. Nanginginig pa. Kumbaga wala talaga sa kalakasan ni Apostol Pablo yan, kundi nasa kalakasan ng Santong Espiritu. Kaya sabi niya, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. So mga kapatid, we rely on the Holy Spirit for empowerment. Yung banal na Espiritu po ang nagko-convict sa puso ng kinakausap natin. Kung ikaw ay nanay o tatay, kakausapin mo yung mga anak mo. Or ikaw estudyante, kakausapin mo yung mga kaklase mo patungkol sa Panginoon. Rely on the Holy Spirit. Kasi yung Espiritu ang hahawak dun sa puso na kausap mo, papalambutin yun para tanggapin niya yung salita ng Diyos. Ang trabaho po ng Santong Espiritu ay mag-convict. Talagang mangusap sa puso ng mga tao, palambutin ang mga pusong bato at gawin silang mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, rely on the Holy Spirit for empowerment and conviction. Now, para po sa ating discussion, why is it important to speak God's truth rather than merely sharing human or personal opinions? Bakit importante na pag nangungusap tayo sa iba, ang sinasabi natin katotohanan ng Diyos, hindi lang mga personal human opinions. Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for calling preachers who faithfully proclaim your word. I praise you that through sermons,
You bring comfort to the broken, correction to the wayward, and strength to the weary. Help me not to take your word lightly. Give me ears that truly hear and a heart that obeys. Anoint every preacher you have called, that they may speak with clarity, courage, and compassion. May your word continue to bring life and transformation to your people. Use preaching to awaken hearts and revive churches. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kaya po magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.